Magandang gabi, ako si DJ Rose, ang tinig na maghahatid ng inyong mga lihim at kwento ng lagim. Sa bawat liham na ipinapadala ninyo, may nakatagong takot na muling binubuhay ngayong gabi, kaya ihanda ang inyong pandinig, at hayaang ang dilim ang sumaksi sa ating kwento. Magandang gabi sa lahat ng gising at nakikinig, heto ang isa na namang liham na natanggap natin, mula kay Ramil, pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang gabi po, DJ Rose. Ako po si Ramil, at gusto ko lang ibahagi ang kakaibang karanasan ko noong nakaraang taon sa bahay ng lola ko sa probinsya. Matanda na po si lola at mag-isa na lang siya roon sa lumang bahay na yari sa kahoy. Madalas po akong tumulong sa kanya tuwing bakasyon. Pero isang gabi, habang malakas ang ulan, may napansin akong kakaiba. Habang nasa sala ako, bigla kong narinig na parang may kumakalusko sa itaas, sa kwarto ng lola ko. Nang akyatin ko, tulog siya ng mahimbing. Pero bago ako bumaba, napalingon ako sa lumang bintana. May nakita akong babae, nakadungaw, nakaputing bestida, basang-basa sa ulan, at nakatitig sa akin. Akala ko kapitbahay lang, pero nang silipin ko sa labas, wala naman. Sarado ang bakod at walang ibang tao. Kinabukasan, tinanong ko si lola kung may bisita ba kami kagabi. Napangiti siya, sabay sabi ng, "Nakita mo rin pala siya. Diyan siya nakatira noon, bago siya tumalon mula sa bintanang yan." Simula noon, tuwing gabi, naririnig ko na lang ang kalusko sa itaas at ang tunog ng bintanang unti-unting bumubukas. Pero hindi na ako umaakyat, natatakot akong muling makita ang babaeng iyon. Isang nakapangingilabot na karanasan mula kay Ramil. Minsan, may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik, at pinipiling manatili sa lugar kung saan sila huling huminga. Kayo ba, mga kaibigan, anong gagawin ninyo kung sa bintana ninyo may nakadungaw din?